nakaupo, dito ay nagiging konektado sa katangiang iyon. Mapapansin po natin na pinapakita ng Panginoon kay Haring David na ang pangako ay hindi nagkukulang na magkakaroon ng kahalili na uupo sa harapan ng Panginoon sa trono ng Israel. Ibig sabihin, sa first, papapansin natin sa unang hari 8, verse 25, nangako, may sinabi si Lord na may hahalili, hahalili na nauupo. Ibig sabihin yung sitting, ito po pala ay karangalan or yun, position. So, kapangyarihan, kung mapapansin na po natin. Hindi lamang po ang pag-upo sa trono, kundi ang pag-upo din sa malalapit dito ay tanda po ng, ano po siya, tanda po ng karangalan. Katulad po ng umupo si Moses upang hatulan ang mga Israelita, gaya ng pag-upo ni Pilato upang hatulan si Jesus. Sa Exodus 18 verse 14, mapapansin po natin to. Ngunit ang huling pag-upo sa paghatol ay nangangahulugang kay Moses na siya po ay paghatol sa mga bansa sa huling araw. Ito po ay mapapansin natin sa Joel 3 verse 12. Pinaliwanag niya lang yung kahalagahan po ng kahalagahan ng pag-upo or kapangyarihan. Sa mga guro or pag sinabi sa Bible, ang ibig sabihin ng guro, rabbi, naman ay pag-upo na nakahanda ng espesyon ng karangalan. Ang espesyal na upuan ay ng sinagoga noong unang siglo ay tinatawag na upuan ni Moses. Maging si Jesus ay naupo siya na naghari po siya na nagtuturo sa Nazareth. Hindi siya naupo dahil siya ay napagod, kundi nag-upo siya dahil gusto niyang magturo. Kaya siya naupo si Jesus. Sa mga student tulad po ni Maria, napapansin po din natin na siya po ay naupo upang makinig sa kanyang guro sa Luke 10:39. Sa Old Testament, mapapansin po natin na ang pinakahuling larawan ng kasayahan ay masasabi natin, 'di ba? Puro mga nakaupo. Akala lang natin pag nakaupo yung mahinga, yun pala. Sa makikita na natin sa mga Old Testament nag nandun yung joy, yung saya pag sila ay nakaupo kasi sila ay nagsisimbolize po siya ng kapangyarihan. First, unang hari 4 verse 25, and yun. Tulad po ng mga nabubuhay ngayon, ang mga tao ay nakaupo kapag sila ay pagod sa ating mga physical. Di ba pag napapagod tayo, namamahinga tayo. And pagkatapos sa mga oras na tinataas kay Moses, no, napansin po natin, di ba, pag siya ay nagtatagumpay, tinataas niya ang kanyang mga kamay. At maganda din ang mga Israelita, sila ay nakaupo din habang sila ay namamahinga. Ang pag-upo ay maaari din na nagpapahiwatig po ng matinding katungkulan or pag-alis ng stress or napapagod ka. Ang mga Israelita po ay umupo sa harapan ng Panginoon at umiyak sa tribo na nakikipag-away sa mga Israelita. Kaya, yun, anong ginawa ng mga Israelita? Naupo siya sa harapan ng Panginoon. So, ano po yung application natin bilang isang mananampalataya? So, ang nais pala ng Lord sa atin na tayo po ay maupo or manahan sa presensya ng ating Panginoon. At bilang mga believer, may mga paraan para po tayo ay manatili tayong nakaupo sa harapan ng Lord. Ito yung mga ways to sit at His feet sa paanan ng Panginoon. Una, kung mapapansin po natin yung kwento sa Luke 10 about kay Mary and Martha. Kinukwento dito na a story of Luke 10, yung sinasabi dito yung dalawang magkapatid, how they spent their time when Jesus came one day for a visit, nung nagbisita si Jesus sa kanila. Si Martha, sobrang busy siya sa pagpe-prepare, kung ano mga gagawin, while si Mary naman, busy siya sa mga different na pot at
At talagang ni Mary ang kanyang sarili para kay Jesus. Nagso-soak siya para sa Panginoon, na ay talagang andun siya sa presensya ng Panginoon. Gano'n si Mary. So ngayon 'no, we can sit aside sa mga list natin, mga gagawin natin, gayanin natin si Mary na nag-spend talaga siya ng time para sa Panginoon. Ano po yung mga dapat nating gawin, para mangyari 'to na manatili tayo na nasa harapan ng Lord? Number one, we need to give your to-do list to the Lord. So, ano mga to-do list natin ngayong taon? Maaring ngayon 2024, malapit na ang 2025, November pa pala. Ayan. So, marami sa bawat araw na lumilipas sa atin 'no, may mga to-do list tayo na gagawin like ngayong araw na 'to, sa mga teachers, busy sila sa pag-aayos ng mga exams para sa mga bata or ito, kamusta na yung quiet time natin sa Lord? So, nagagawan pa ba natin ng to-do list 'to para sa Lord, yung ating devotion? It is hard to hear the Lord's voice kapag po tayo ay busy, naha-hassle tayo sa mga araw-araw at na-stress tayo, na-obsess tayo sa mga bagay-bagay kapag marami tayong mga appointments. Tama po ba lalo na sa mga busy nating mga guro? And the best way po 'no, is to focus on our time with God and to leave our to-do list behind. Is actually to take to-do list along with us. At kailangan po pala natin 'no, magpahinga din tayo, magkaroon tayo ng, quiet time sa Panginoon. At least before ka mag-start ng work, magkaroon ka ng quiet time sa Panginoon para yung manatili tayong nakalapit sa Panginoon at naisin natin na marinig yung tinig ng Lord, make us listings, ano pa nga gagawin natin? Kailangan natin mag-spend ng time sa praying through each time sa mga list na gagawin natin. And yun nga, na-experience ko din 'to nung nakaraan kasi sobrang busy ako nung pumunta dun sa Pangasinan. So, pakiramdam ko uhaw na uhaw ako kasi hindi ako masyado nakapagbasa ng Bible, tapos pray parang andun pala yung kauhawan. Kailangan talaga nandun yung quiet time natin, hindi natin kakalimutan 'to. So, may mga times na parang hindi mo maano yung presence 'no, talagang iyakan iyakan mo ang Panginoon para marinig mo maramdaman mong muli ang Panginoon. Siguro kailangan andun talaga yung quiet time. As God brings more tasks to your mind, write them down. At 'wag po tayong matakot sa ating kung tayo po nakakaramdam na unspiritual na parang pakiramdam natin halfway na yung, nag-aano na tayo, nanlalamig. Mag-pray tayo, isulat natin yung mga prayer natin sa notebook, and and balikan natin yung mga prayer natin before and dun makikita natin, ay mas magiging better tayo ngayon at maiko-compare natin kung paano sinagot ng Lord yung mga panalangin natin sa Panginoon. At pangalawa, katulad din po no 'pag tayo shopping 'no, 'di ba kailangan ayos, naka-prepared anong bibilhin natin para hindi tayo maging magastos. Dapat gano'n din tayo 'no, nililista natin yung bibilhin natin para makatipid tayo. So, gano'n din tayo, yung mga specific na gusto natin para sa Lord, isulat po natin. Pangalawa, maging intentional po tayo sa Panginoon. Hindi lang sa partner, 'di ba nagiging intentional tayo sa family, sa asawa, intentional yung relasyon natin. Gano'n din dapat yung purpose natin kung bakit tayo naglilingkod sa Lord. Dapat seryoso. Treat your time alone with God sa mga moment na kayo lang ng Lord. Dapat talaga seryoso tayo. And you have and when you have to go to the dentist, 'di ba pupunta tayo sa dentist, 'di ba? Kapag magpapalinis tayo ng ngipin 'no, magpapalinis na nga tayo, magbu-brush tayo, mag-aayos tayo ng ngipin para hindi nakakahiya dun sa doktor, sa dentist na magche-check ng ngipin natin. Na dapat din tayo, 'pag a-attend tayo sa church, pupunta tayo sa gawain lalo na sa mas maganda tayo, mas magiging, prepared yung pananamit natin, yung pagkilos natin, yun magiging intentional tayo and
Ayun, yung pag-attend natin sa Sunday service dapat on time tayo. Katulad din ng, pakikipag-ano natin 'no, kung tayo po ay on time sa mga sa trabaho, sa ibang mga bagay, dapat mas on time tayo pagdating sa gawain sa Panginoon. So mag-ano tayo, maglagay tayo ng mga time kung ano mga gagawin natin sa mga oras. Pangatlo, dapat siyempre read and write. So para pala tayo maging ano sa Panginoon, maging nakaano sa Lord, nananatili tayo sa presensya ng Lord, nananatili tayo sa paanan ng Panginoon. Dapat nandun tayong heart natin, nagbabasa tayo, nagsusulat tayo. Hindi po sapat yung nakikinig lang tayo, kailangan andun yung heart natin na tayo mismo yung pagbabasa natin. So, pagsusulat natin, yung pag-aaral natin sa training, sa Bible school, dapat ano natin, nagsusulat tayo, ina-apply natin. Kung dati isang chapter lang, dapat ngayon, 10, 5, gano'n. Dapat mas nag-i-improve tayo and get a hold of a good devotional book, 'yan. Nagkakaroon tayo mga devotional book na mas everyday 'no, mas yun yung laman ng notebook natin na makapagsulat tayo ng mga ng notes and check natin yung mga favorites, na sulat natin para sa Panginoon, yung verse, yung quote at balikan natin kung ano yung gaano tayo kainit before and kailangan nating i-keep yung mga journal natin na kung saan kasi po ito yung mga journal 'to, nakatulong 'to para mas mag-grow yung relationship natin sa Panginoon and you will process as you write out your true thoughts. Yung masusulat natin kung ano yung mga, nais natin, yung mga nasa isip natin, yung gusto nating gawin. And kapag tayo natuto 'no, sa pag-jo-journal, sa paglalagay ng mga devotions, pati yung mga prayer natin, maganda rin na, sinusulat din natin yung mga prayer natin. So, yung mga prayer ko dati sa high school, nagsusulat ako ng tanda ko high school, college, mga prayer ko sinusulat ko siya sa notebook, pero nawala yung notebook. Then, yun, 'pag binabalikan ko yung ano, yung may natira pa rin akong ilang notebook, kung ano yung mga prayer ko before, yun nakakamangha ang Panginoon. So, masarap balikan lalo na yung mga prayers natin na sinulat natin sa mga notebook. Ta's makikita natin ano yung sinagot ng Lord sa atin, ano yung nandito na tayo ngayon. So, mako-compare natin and then basahin natin yung Psalms, maganda din yung Psalms sabihin nila 91, 23, pero maganda yung buong Psalms, ano natin yung, buo nun basahin natin out loud, basahin natin ng maayos para sa Panginoon, ng ano yung heart natin. Then write out your own specific prayers, yung mga specific lang po na prayer yung ilagay natin. So, personal prayer natin, yun yung ilagay natin sa notebook natin. At ma-amaze ka kapag binalikan natin yung mga prayer natin before and kung paano sinagot ng Lord yung mga prayer natin. So, pangapat, make a recording and memorize. Habang nakapagbasa tayo ng Bible or nakapagsulat tayo ng mga journal or mga quotes na about kay God or verse, kailangan maganda rin po na memorize yung verse. Kung hindi man saktong verse, kahit yung keyword. Kasi 'pag may ano tayo na keyword na maano natin na ano na yun, yung mai-elaborate na natin kung ano yung mensahe ng Panginoon. So, memorize natin yung scriptures kasi aano natin, ma-apply natin 'to sa ating buhay. Amen po ba? And then maganda rin may mga audio Bible tayo habang naglalaba, nagluluto, nakikinig ka ng Bible or ng music habang yun, nakakapagpa-ano din po 'to, nakakapagpalapit din 'to sa Panginoon. So, panglima, kailangan din po natin ma-discover po yung mga non-negotiables. Grab a Bible and a notebook, pick a New Testament book na kung saan po ito yung James at Colossians at 'wag tayong tumigil sa pagbabasa nito. At yun, lagi tayong magbasa tayo ng magbasa ng Bible. Maganda yung ano 'no, yung
nung nakaraang year, meron kaming Bible marathon reading. May gano'n po kaming ginagawa dati. Ayun, so maganda rin na gawin din natin. So mag-ano din tayo ng mga ibang yung version ng Bibles para makapagpaano tayo, mas makilala pa natin ang Panginoon. Ito yung mga ways lang kung paano po tayo mas mapapalapit pa sa Panginoon. Una, kailangan magkaroon tayo ng mga list na mga gagawin natin para sa Panginoon. Pangalawa, maging get intentional. Pangatlo, i-write, magbasa, magsulat. Pang-apat, mag-record at mag-memorize tayo. Panglima, i-discover natin yung mga Bibles na non-negotiables. Ibig sabihin, ang SIT po ay, ito po ay, nung ni-research ko po siya, ito ay, isa din pong fellowship or pakikipag-fellowship sa Panginoon. To sit denotes intimates fellowship. Isang din po siya, isang kahulugan po ng sitting. Ayun po, glory to God. So, inano lang dito na kung gusto natin na manatili sa harapan ng Lord, kailangan maging seryoso tayo sa Panginoon. So, kung meron man na, kasi yung ito po ay isang karangalan, ang makapaglingkod tayo sa Panginoon. Ayan, glory to God, 7:43. Ayan, let us pray. Hallelujah, Jesus. Thank you, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na hindi lang namin to narinig or kundi, Panginoon, titimo to sa puso ng bawat isa. Mas magiging malalim kami sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na mas intentional, mas maging prayerful, mas, Lord, mananahan kami sa iyong panan, Panginoon. Mas mag-grow pa kami, Panginoon, sa iyo. Salamat, Jesus. Balutan mo, Panginoon, ang banal na dugo, ang bawat prayer, ang bawat mensahe na lumabas ngayong gabi ito, Panginoon. Sa iyo po, Ama, ang mataas na papuri, salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Maraming salamat po, Ate May, sa mensahe ngayong gabi. Ayan. Nakapag-sit and relax na po ba tayo? And nakapag-take aways po ba tayo sa ating Bible study ngayong gabi, mga kapatid? Ano po yung mga na-take notes or na-keep, ano tawag dito? Na keep to-do list po ninyo ngayong gabi, kakabsat? Hello, Kuya Jeff. Good evening. Ayan, sino po yung may takeaways, kakabsat? Puro naglo-loading yan kay Ate May. Pero clear naman, Ate May. Salamat sa napakagandang mensahe. Anyone, kakabsat, na kahit na-share, dagiti takeaways na kakabsat, dagiti insight na, no, kakabsat. Syempre, di ba, itong kalmahisan, no, napan nagtugaw ijay at titro, no, ako na, dapat agkarkaralaglat ta. Anyone, kakabsat? Diba pag nagdi-devotion, may mga nalilist po tayo. So, ano po yung mga naililista po natin, mga kapatid? Minsan yung mga prayer ko nandito lang din sa sa notes ng cellphone ko. Anyone na gustong magbigay, kakabsat? Tita Elvie, Tita Yoli, Tita Edwin, Tita Mega, Kuya Joel, ano na takeaways mo? Ate Eds, Kuya Jeff, ano po yung naging takeaways po natin dito sa ating sa na-share ni Ate Mai?
Clear po ba yung aking boses, kapatid? Ayan, may nag-open ng mic. Sino po? Hello! Ayan, si Tita Megs. Tapos na pala? Opo. Hindi ko masyadong naano, pero glory to God po sa buhay ni Sis Smiling sa pag-share about sit. Uupo, no? Daming ibig sabihin ng sit. So, hindi ko masyadong narinig yung ano kanina kasi nandito kasi yung amo ko, tas nagpapakain ako ng bata. Pero ang parang naulinagan ko dun is sit, yung si Maria. Nung nag-sit siya sa paanan or sa paanan ni Jesus o sa harapan niya para makinig ng Word of God. No? So, yun parang sit, one meaning of sit in biblical term is intimate or intimate fellowship with God. Di ba? Parang tayo din pag nagpe-fellowship, nakaupo tayo, talagang kinikilala natin ang bawat isa. So, ganoon din parang si Mary, gusto niya talagang magkaroon siya ng intimate relationship sa Panginoon. Kaya umupo siya talaga at wala siyang ibang ginawa kahit na abalang-abala yung kapatid niya na si Martha sa pagluluto. Wala siyang pakialam kasi nakafocus siya dun sa makukuha niya or maririnig niya kay Jesus Christ. So, kaya umupo siya talaga para yun nga magkaroon siya makilala pa niya ang Panginoon, ayan, magkaroon sila ng intimate relationship sa Lord. So marami pa ko. So ang dami pong ano sa Bible yung sit, no? Sabi din sa Bible, 'di ba? We are seated. We are ano ba 'yun? Tayo daw ay nakaupo sa right, ano ba 'yun? Kalimutan ko na. Basta marami po yung sit na nakaano sa Bible. So iba-iba lang yung context. No, so iba-ibang context lang. So yun, pagkaintindi ko pag sit yun, yung meron tayong quiet time, parang nabanggit niya kanina. Na talagang naglalaan tayo ng quiet time natin, yung ano ba yun, yung quality time to sit, to meditate, the word of God, to pray, di ba? To study, ganon. So yun, sit. So marami pong ibig sabihin ng sit. Pwedeng sit, magpahinga, di ba? Pag pagod ka na, medyo pahinga ka muna sa presence ni Lord. Pag pagod ka na sa ministry mo, burn out ka na. So you can sit in the presence of God para magpalakas ka, di ba? Parang rest. Parang din yung sit, rest, di ba? Magre-rest ka sa presence ni Lord. So, yung magpapalakas, ganun. So, yun po yung mga take out ko. So, marami pong ibig sabihin ng sit. Kaya, yun lang yung na ko dun sa pinag-aralan natin. So, praise God po sa buhay ni Sis Smiley. And glory to God. Back to you, Sis Mary Ann. Amen. Thank you. Amen. Thank you po, Tita. Anyone po na gusto pa po magbigay o maging katulad po sana tayo ni Mary Kakagsat na natatag siya ti sa sao ni Apo, ibabay ang kailangan day ta aramidem. It is, dito, isang tabi mo muna. Lalo na kapag Sunday, di ba, ang daming mga alibay. No.